we started at 2 o'clock and then we're here at 1 hour until by. See you tomorrow morning. So, no, as I said, no, in the book of New Testament, so ito tayo sa New Testament. Redemption tayo kasi maaga kayo. So, first, tapos na dahil, di ba po? Okay. Ito na. Kita na. Okay. So, ito yung as I said, bago lang pala kami nagsimula dito sa New Testament. So dito, last na yung topic namin doon sa Old Testament survey is Joshua. So tapos na tayo sa Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So nang last Sunday, yung tunuro natin is book of Joshua. So tapos na din tayo sa Joshua. So ngayon gusto ko mag-jump ship, jump tayo sa New Testament since this is my last Sunday, but time to time, pabalik naman kami dito. Pero more online. So hanggang nandito pa ako. So gusto kong may knowledge tayo sa New Testament. Pero ito is introduction. Ano Tagalog mo sa akin eh. So kini introduction pa lang ni. Introduction pa lang ni kay paano siya, gusto ko mong naalam mo yung background sa New Testament survey. So, kini Judas, how do we know the right books are in the Bible? So, merong dahil mga books mga gawas, no? Nang gawas anong palibog sa mga tao, no? So, so, as we know that this one world is full of evil. So the enemy exists. So they trying to disrupt the real context of the Bible, no? And they want also to confuse people, no? For hinder the truth. And also the enemy, no, is trying to blind us, no? It's trying to blind us from the real word of God. So ito, no, mayroong mabas na the Gospel of Judas, as you heard this book, no, merong movie dito eh. But this one, yung author nito is, sabi niya na Jesus Christ, he has relationship with Elizabeth, no? So ito yung parang deception, no? They try to destroy the image of the Messiah. So that, and also Jesus Christ is also a man, no? So it contradicts the teaching of the word of the Lord, no? The Bible. Then also here, apocrypha. Ano itong apocrypha, no? Apocrypha is what? Apocrypha is they exist during silent years. So yung silent years, the last book of Old Testament is Malachi, and there was a silent years, no? So within 400 years, walang pinili na prophet ang Panginoon. So wala talaga, as in tinawag dun na silent years, but it was not totally silent because that was the time that king yung king sa Greek, sino yun? Yung Greek ba? Yung king na Greek na Alexander the Great. Pasara. Tama, Alexander the Great, no? And that was the time of Alexander the Great. So all of those times it was only occupied by the empire of the Greek Empire. But it did not last long. It only takes siguro mga 60 to 70 years, and then
yung nag ano, yung nag ang tawag doon, yung pumalit yung mga Roman Empire. So ang daming mga daming nangyari doon. Yung Roman Empire yung inabutan na ni Jesus Christ, and that was after 400 years. So those 400 years that was silent, ang daming lumabas na mga books na yung Baruch, no? Yung Enoch, yung hindi siya qualified as a inspired Bible. So that's why yung books na ito is full of what? Full of um, false teaching, no? So ito ang daming naglabasan diyan ng mga brutal na murder, no? Na contradict the teaching of Jesus. Hindi love, it's all wicked, it's all hatred, it's all war. Yung nasa book na yan. And also idolatry, no? So ang dami. But how do we know? No, how do we know? Mayroong question. So dito lumabas yung canonicity refers to the church recognition of the authority that inspired writing. So how the Bible became inspired, and also we call it Holy Bible. So how these people determine, no, from Old Testament to New Testament, it was already written from the prophets and also from the disciples of Jesus Christ. Paano nila, no? Paano nila napili? Ang daming mga authors, ang daming mga philosophers nung time na yun. Yung narinig mo yung yung one of the great philosopher, yung si Aristotle, no? Narinig mo yung si Aristotle, one of the during yan sa times ng 400 years. So ang daming mga great philosophers noon, but it only theory, not guided by what? Guided by the holy inspiration coming from the Lord itself. So inspiration, who was the Bible written? So sabi dito sa Timothy 3:16-17, all scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training and righteousness, that man of God may be adequate, equipped for every good works. So Apostle Paul concluded, no? It concluded, so that means the Bible has authority. All the scriptures, so sabi niya from Old Testament hanggang sa New Testament, at the book of New Testament, Revelation, is all scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, training in righteousness, that man of God may be adequate. So that, but underline that man of God. So sino yan? That man of God, for those who read and heard and obey the scripture, who inspired by God. So ito inspired, the fact of inspiration, sabi ito, the extent of inspiration and the object of inspiration. So anong katotohanan? Ano yung mga ano yung makita natin? Bakit tinawag na the fact of inspiration? So first is the church was born with a complete canon. Anong ibig sabihin ng canon? That means in the Greek word, that's a Greek word that means perfect, without error. Wala talagang kahit tuldok, no? Kahit tuldok, kahit anong sinulat doon sa mga prophet at saka sa mga disciples, it was truly inspired and authored by the Lord Jesus. So sila, no, sinulat lang nila, but the author, they're guided by the Holy Spirit, and also ano nila sinulat? Maraming mga cases One, in the Old Testament, by revelation. So the Lord spoke to them by dreams, either by sending the message coming from the angels, no, and even also God, no, like Moses, no, he heard the voice, and also he saw the image of God as lightning, as a light, no. So maraming mga paraan na paano nila sinulat. And the New Testament, of course, obviously, this discipleship, they walk with Jesus. So paano nila sinulat? Because sinulat nila kasi nandun sila sa pangyayari, nandun talaga sila sa
um, ano sa katauhan ng Panginoon. So the textual questions. So mayroong mga questions. Can our copies of the Bible be trusted? So ang dami nang naglabasan ng mga translations. So meron ng mga translations na King James Version, NIV Version, Contemporary International Version. Ang daming mga version, may mga Tagalog version. So paano natin malaman na itong mga version na ito hindi ba nag-iba ng mga lingwahe o mga languages? Hindi context, no? Yung phrases ng pagsulat. So ito, no? So original manuscript is sa New Testament, because I'm talking the New Testament. The original context of New Testament is Greek. No, Greek. So ito natin malaman, no? Yung language ng Israel noon dati, nung panahon ng Jesus Christ, is Aramaic. Hindi sila talaga Greek. Bakit naging Greek? As I said, no, during 400 years, Alexander the Great, who conquered the world, no, and he introduced their culture, their language, their religion, their traditions. So it was impact sa kultura ng mga Israelites. So yung pinili nila na national language is Grego para maintindihan hindi lang sa Israel hanggang sa Europa. Kaya nga si Peter, si John, si James, Paul, pwede sila makapunta sa Europa, yung sa Corinthians, Thessalonians, kasi they can talk Greek because they 400 years ago, no, before the Messiah, they already introduced the language. So para sa atin, no, yung sa Pilipinas, yung national language natin is Tagalog. Pero ang daming mga dialect natin, ang daming mga salita natin. Ganon din ang nangyari sa Israel, yung Aramaic. So when they speak Aramaic. Nakita mo yung Passion of Christ? Yung lahat ng ano nila, yung lingwahe nila is Aramaic yun. May subtitle lang na English. Pero ang ganda ng paggawa ni Mel Gibson, kasi Mel Gibson yung director. Aramaic lahat yung mga salita nila. Hindi Grego. Hindi yung Grego, Aramaic. But, kaya nga, yung original na manuscript ito is Greek. So, yung Greek, meron kasi hindi nakaintindi lahat. No? Hindi nakaintindi lahat kasi yung pag-reign ni Alexander Great is only in Europe lang eh. Europe at saka Minor Asia at saka sa Africa. Hindi kasali dito yung kita. Hindi kasali dito no? China, yung mga Asians at saka yung dun sa mga Latin. Hindi nila maintindihan nila yung Greek kasi hindi naabutan ni Alexander the Great yung pag-conquer niya kasi namatay siya sa Africa eh. So here, ito yung paano nagiging copy na lang, no? Yung mga translation. So original manuscript, merong tinawag diyan na after 96 AD, yun ang last na bilin ni Apostle Paul, mga disciples niya, di ba, ni patay na si Apostle Paul noong 69 AD, patay na si Apostle Paul noon kasi pinutura na siya ng ulo. So yung successor niya si Timothy. Yung si Timothy, yun ang one of the council of Apostle Paul. So in 96 AD, meron silang tinawag na council. So how the New Testament tinawag na completed kasi ang last disciple ni Jesus Christ is si John the Beloved. Siya yung nagtapos, tinapos na yung book of New Testament, yung sulat niya yung book of Revelation, chapter 21. So ito yung nakasulat, ito yung nakatakda pag merong add nitong books na ito, no? Merong curse. Pag meron namang dagdagan at meron namang magbabawas, the curse also, no, will be added unto you. So the Bible is complete. Hindi ka na makadagdag, hindi ka rin magbabawas. You cannot invent it.
no, stories or any inspired words outside this word of God, this but the Bible. So yun, no, merong council, yung tawag, tinawag sila na Bible scholar. So ito, ang dami ng mga copies, yung mga manuscript, yung mga Dead Sea Scroll, nakikita mo yung mga Dead Sea Scroll, yung sinulat na ano, made of yung skin of animals, no? Merong mga skin of animals. So ang daming mga copy. So spread ni Apostle Paul at saka yung mga disciples niya, si Timothy, and also yung mga disciples din ni Timothy, sila yung nag-spread sa Word of God. So paano nila ni-copy? Manual, walang printer sa dati. Walang printer dati. But yung original manuscript talaga, yung unang sumulat. Like, sino yung mga authors? John, si James, si Andrew, si Peter, si Apostle Paul. Yung mga talaga yung sila talaga ang sumulat, no, sa New Testament. So, but natandaan natin na when Satan tried to burn out all the word of God, wipe out all the yung sa Bible, hindi na napigilan ni Satanas yung pag-spread out sa Word of God. Kasi yung ginawa ni Apostle Paul is what they already memorized. The Word of God is already penetrated the heart of the people. So, yun, na-memorize nila, na-absorb nila. So, and then, when the persecutions started to slowing, naging, wala nang parang, nagpago na din yung mga kaaway kasi wala siyang nakita yung manuscript. So, but they already started again writing, no, the manuscript, para hindi patuloy pa rin kasi you cannot stop the Word of God. So, merong mga fundamental questions. Ano to? We call it hermeneutics. So, what did it mean, the original character of narrative? What did it mean to the author? So, ano ibig sabihin? Yung mga original ng mga characters, yung mga tao na gumawa ng sulat ng yung narrative is yung story talaga ni Jesus Christ, yung buong katotohanan na pangyayari, no, anong nangyari kay Jesus Christ from infancy, no, from preparation, from popularity, from passion, and from resurrection. So 5 stages yung steps ng buhay ni Jesus Christ. So lima from infancy. So yun talaga si Jesus Christ. So, ano yung kabuuan ng buong story niya. So, ang daming mga kaya tinawag to inspired. The Bible is only the only inspired Bible all out the world. Even Quran could not compare this word. Kasi yung story ni Muhammad is what? It only exists during 600 years. Malayo na. Wala na siya. Nauna na sila Apostle Paul, pero si Muhammad, yung prophet ng Muslim, is the wrote the Quran almost 600 years. And yung life ni Muhammad, ano si Muhammad? Mayroong asawa. Yung asawa niya, bata, 9 years old. No? At saka, ano pa si Muhammad? He's a murderer. No? He loved wars. Kaya nga, yung terrorist ng mga Muslim ngayon is they love what? To kill their enemies by sword. Papatay, puputuan talaga ng ulo kasi yun ang nasa Quran nila eh. But did Jesus teaching what? To kill your enemies? Hindi. It's contradict the teaching of Jesus. Di ba? Sabi ni Jesus Christ is love your enemies. No hatred. Yun ang sabi. So, opposite ang lahat ng mga ng mga tao nga, they claim that they are God, like Taoism, Hinduism, yung mga India, mga Indian people, they worship 300 million gods. Ano yun? If this God, no, will not answer me, meron pa mga God,
No? This guy will answer me. Ang dami, nakakalito. So, that means, therefore, we conclude, they have no assurance of the God who they worship. Walang assurance. But Jesus is only way that that we can only find the security and assurance to eternal life. Siya lang mismo lang eh. Kasi siya, I am the way, the truth, and the life. So, how about, like yung, nanood natin, yung si Diskaya, yung husband niya, ang daming buga, ang dami niyang pera, pero he decide, money, ang dami na mga nakaw niya. Pero, see, he worship Buddha. Ano yan si Buddha? Is ano, ang tawag doon, is real man. Totoo yan. Tao siya. But he introduced himself as he practice what? Ang tawag doon, yung ano ba? Meditation ba? Meditate ba? Meditation. So that means is relaxing, no? I-empty yung mind, i-empty talaga ng lahat ng ano mo, yung isip mo, lahat. That is, tawag nila is a ritual. But the enemy, no? Evil exists. Doon papasok yung evil pag walang Holy Spirit. So, until yung napasa kasi, kaya, ang daming mga teaching ngayon na they claim that they are God, but only Jesus. Hanggang ngayon, yung lahat ng mga tao hindi claim that God, saan sila? You all what? But nandun pa rin sila sa hotel. Jesus, where are the Jesus? It was proven that Jesus only died in 3 days. And He rose on the dead. And He is alive. So what did it mean to the author? So anong ibig din sa mga author? Sino yung mga author? No? James, Peter, anong nangyari sa buhay nila? Nagbago. No? When they met Jesus Christ, they are all fishermen. Itong apat na ito, James, Andrew, Peter, John. Itong apat na ito, they are all fishermen. But anong nangyari? Anong nangyari sa kanila? God transformed their life to become a disciples. So anong ibig sabihin yun? No? They wrote the life of Jesus Christ. And malaking impact sa buhay nila. And what it mean to original recipients? Ano ibig sabihin? Kasi sila original recipient, sila talaga nakakita sa buhay ni Jesus Christ. Nagbago din sila. No? And what? They want to serve the Lord. They want to follow the Lord. And even in the last days of their life, even they don't fear about death anymore. No, ilang beses na nila na try doon yung tawag doon, yung na-traitor nila si Jesus Christ na betray, no? Betray Jesus Christ, no? But when they saw with their naked eyes, nakita talaga nila na Jesus Christ is the true living God. Buhay siya. Doon na sila hindi na natakot. Kahit ano pang mangyari. They face persecution. Hanggang namatay sila. Na-martyr. Walang takot na sila. Because the God whom they serve is the God who created the heaven and earth. And also, no? The author of life. So, ito, original author. So, ito, let's say, itong mga disciples, no? And then, original readers. So, this guy, no? This God, disciple, no, apostle, they actually see the life of Jesus Christ. So, itong mga original readers, no? Yun na ang ito na yung mga witness. They actually see the miracles of Jesus Christ. Jesus Christ performed miracles, no? So, they heard Jesus Christ from the other person, no? Punta tayo dun sa Nazareth, punta tayo dun sa Jerusalem kasi meron kami narinig na itong tao nito galing sa Nazareth na perform ng mga milagro, no? Healing the sick, no? So, punta sila dun. And then, it comes the Bible. So this author see the actual, no? Life of Jesus Christ para hindi makalimutan nila
na ito ang nangyari, no? So, sinulat. The same as what in the Old Testament. Kaya sinulat nila kasi yun din ang sinulat ni Moses nung dati. Because Moses was commanded by the Lord that you have to what? You have to wrote what you heard and what you see, no, in me, para it passes into all generations. Hanggang tayo, hanggang ngayon, nag-beneficiary tayo. Kasi ang daming mga invented, no? Invented false teaching about religion if we don't know anything from this word. Kaya babasahin natin. Hindi lang for hearsay na ito yung narinig ko, but wala kang basis. Wala kang basis kasi narinig mo lang sa iba eh. Wala kang talagang anong prueba mo? Paano ako maniwala sa iyo? If you are in the court, no? Salita ka lang ng salita. Pero wala kang prueba, wala kang ebidensya, wala kang video, wala kang sulat, wala kang text, or coming from the other people, no source, walang maniniwala sa iyo. No? And the same as also ito, no? So, but dito, ang nangyari lang dito sa Holy Bible, no, is yung talagang malaking milagro na we also conclude na it was really true. Kasi itong mga tao nito is like us. They are living normal life, but also they committed sins. They are wicked, they are arrogant, they are murderer, they are what? Rude, no? But when they meet Jesus Christ, it totally transformed their life. Changing their life. Wala talaga. Changing. So, dito na nakita. Bakit ito? Bakit mga tao ito? Bakit biglang nagbago? Hanggang ngayon, when these people heard, like Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is what? Is known of what? Daming babae nung dati. Hindi pa siya na-convert ng Christians. Sugarol. No? Lahat ng mga vices, susubukan niya. But when he encountered the Lord Jesus Christ, no? Doon nagbago yung buhay niya. No? So, because what? Because of the revelations coming from the Word of God. So dito na, ngayon, readers today. So, ito yung different. Yung readers doon is originally, they saw Jesus. They heard Jesus and they saw Jesus. So, ito, ang New Testament nila is living testament talaga. Yung tawag na living testament kasi nakita nila si Jesus Christ eh. Nakita nila si Jesus Christ. Pero ngayong orin, tayo na ngayon, readers today. Paano natin i-apply, paano natin matanggap yung 1,000 years ago na sinulat itong mga tao na ito na nagpo-prueba na totoo ba talaga itong mga tao nito nag-exist nung panahon na ito? Paano? So, itong mga tanong na ito, na dito pumasok yung fundamental questions. Yung ibig sabihin ng fundamental question is basic questions that need to understand. Nasabi dito, what did it mean the original character of narrative, what did it mean to the author, what did it mean to the original recipients, what did it tell us about other understanding in the Old Testament. So, ano natin malaman? Lahat ng mga tanong na ito is tugma ba? No? Hindi ba nag-contradict? Hindi ba nag-contradict sa teaching din sa Old Testament? So, sino ba talaga yung tinukoy dito? No? Sino ba tinukoy dito? Itong pagsulat ng mga tao nito, sino ba talaga? So, the word of the New Testament. So, dito nagsimula. Diyan, geographically speaking, diyan nagsimula ang story ng promises ni Lord and God. So, diyan, ang tawag diyan is 1040s window. So, it is all surrounded by the Arab countries. Yan naman,
Pero in the center, ito, kita niyo to? Ito, no? Ito yun ang Egypt, no? Dito yung Egypt, dito yung Red Sea. Dito sila nag-cross, no? Dito sila nag-cross. So, ito yung Egypt, ito, ano ba na ito, Egypt. But, ito yung wilderness. No? Ito yung wilderness. Na dito, instead na yung mga Hebrew galing sa slavery for 400 years, no? They can cross, no? They can cross Jerusalem for only 7 days, but it took them 40 years because of what? Because of their rebellious. So saan dito yung Jerusalem? Ito na yung Jerusalem ito. Ito. Sea of Galilee. Ito yung Dead Sea, no? Dead Sea at saka Sea of Galilee. Ito yung Mediterranean Sea. Ito. Mediterranean Sea. So, pag memorize mo talaga lahat, yung geographical, pag nakita mo, kung alam mo talaga yung Bible, kasi dito talaga yung, hindi pwede mag-ibang story dito eh. No? Kahit balitarin mo pa ang Bible, alam mo na yung, ano talaga ang story. Saan talaga nagsimula? Saan nagsimula ang Bible? So ito, no, dyan ang Mediterranean Sea. Diyan ang mga books of Philippians, Thessalonians, Corinthians, Thessalonica, dito. Greek. Diyan yun ang first journey ni Apostle Paul, second journey ni Apostle Paul, third journey ni Apostle Paul. So ito malapit na. So ito, yung maliit na square na yan, marang diyan nakafocus. Diyan the Messiah was 1,000 years ago, 2,000 years ago. Yun ang maliit. Yun ang ano, yung maliit lang yung nation ng Israel. Ito yung sinto talaga. Yung sinto sa mundo. So, palitin natin. I-zoom natin. Ito na, yung Israel. All journey of Israel. Israel and days of Jesus. So, yan ang Sea of Galilee. Yung Sea of Galilee, doon sila mag-fishing. Diyan nakita ni Jesus Christ yung apat na fisherman. Peter, si John, si James, at si ano. Yan, kasi si Jesus Christ, dito lumaki. No? Dito na sila lumaki sa Nazareth. Ito, Nazareth, Capernaum, yan Capernaum. Dito, banda dito. Tapos dito ang Sea of Galilee. Tapos, saan? Bakit napunta si Jesus Christ sa Nazareth? Na dito siya, mababang yan, yung Jerusalem. Diba? Saan na tao ngayon? Saan Tagalog na tao? Saan pinanganak si Jesus Christ? Diba sa little town of Bethlehem? Sabi niya, long time ago in Bethlehem, the Holy Bible says, Mary's born child. So, dito lang. So, kanta na sa si Marchan. So, ito, Dead Sea. No? Lahat yan, lumulutang ka talaga kasi wala nang access sa river. So, parat eh. Maalat yan. Salty. Kasi lahat ng galing dyan sa Sea of Galilee, papunta dito, ito yung Jordan River. Ito, alam mo yan, ano? May liki yan, Jordan River yan. Jordan River. Doon, ito, dyan nagpabotis mo si Jesus Christ, sa dyan din mostly yung ministry ni John the Baptist. So, lahat dyan is historical. No? Historical, geographically, history sa kasaysayan ng time ni Jesus Christ. So, ito, no? So, let's see. Ito yung galing sa Sea of Galilee. So, river yan, river. So, wala nang access. Hindi na babalik yung river, yung Dead Sea. Kasi maalat. Kaya, kasi nasa ubos ang pan. O sa Judea. Kasi kining Dead Sea, ubos na niya siya, ubos.
Ano yung matagak, may poster, matagak sugda na yung lahat ng asin, nandyan na lahat sa Dead Sea. Hanggang ngayon. So, Judea, Samaria. So, ito yung Jerusalem, no? Then Judea is, Samaria is part of Nazareth. So, yun, malaking tao na yan. So, and then, Galilee. So, dyan lumaki si nila Peter, James, John, o Ando. So, kasi maraming mga, ano dyan, pansa. Mga taon. Tilapia rin, tilapia. Antat. Oh. So, si Syria, Joppa, ito yung mga modern na hanggang ngayon din exist, no? Yung modern Tel Aviv, yung capital ng ito, Jerusalem pala. Tel Aviv, hanggang ngayon, no? Itong modern na pangalan ng lugar nito. So, in time ni Jesus Christ, ang tawag noon is Joppa, then sa Syria. So, lahat na yan is part of Israel. So, ano ng Syria ngayon? No? Syria is new. No? It was the time of Herod, city by sea. So, so, ginawang port na ngayon, no? Ginawang port. So, time ni Herod, may tawag na yung mga gladiator, yun, no? Itong time na ito. Hanggang ngayon, di preserve. No? So, ano pa yung iba, yun ang talaga tapin sa dagat. So, hanggang ngayon, no? Preserve pa rin nila. Dito lumabas yung lion, no? Yan si gladiator, pasok. Yung mga time na yun. So, hanggang ngayon, no? Yung dagat, hindi pa rin. So, imagine, 1,000 years ago, hanggang ngayon. So, yun talaga yun. Kaya yung Bible is inspired. Kasi lahat ng nakasulat dito, hindi guni-guni. Hindi siya fairy tales. Hindi fiction. Totoo nangyari. Kaya yung Bible is, in terms of evidence, meron silang makikita ng mga places na hanggang ngayon, nandun pa rin. Pangalan ng places at saka yung mga archaeological like buildings, no? Nandun pa rin ito. It was the time of Jesus. Ito, hanggang time of Jesus. So, yun ang yung it was built by the time of King Herod. No? Natin King Herod. Wala pang mga kabilya na. Mabuti na lang, wala pang dipid-dipid dyan. Pag meron hindi abot ng isang taon yan. Limpak na yan, no? Wala na yan, no? Tingnan yung ano na yung pundasyon nila ba? Grabe, talaga yung pundo ng tax na yan, nandyan talaga lahat, no? Hindi gaya ngayon nga, hindi pa umabot ng isang taon, wala na. Israel, owned by God. So, alam mo yung Israel, yun ang tinawag ng Gog and Magog. So itong time nito, during sa Revelations, yung tawag na the marching of the marching of the Gog and Magog, yung kaaway ng Israel. Dito sila mag-march. Malapad dito. So, ang tawag dun sa Bible is yung Armageddon. Yung mga sundalo, they will attack the people of God. So, dun ang bloody. So, lahat, 1/3 of the population ng Israel, lahat, patay sila. Yun ang tawag na sa Revelation na every tongue will confess, every knee shall bow. Yun ang mga Jews, no? Na wala na silang magawa kasi, trap na sila. Wala talaga, hopeless na sila dito. So dito sila sisigaw, Lord, saan ka? And it was the coming of the Messiah, the second coming niya. So, tawag na tribulation. So lahat tayo.
Nanawag mo, ma'am? So here, the Valley of Giselle. Yun ang yung school natin. Ikuha lang siya. Na-connected mo ko sa compound. Ito, Nazareth, no? Dito lumaki si Jesus Christ. Dito siya nagiging panday. No? Naging panday. Ha? Isa din na? Sila ng team? Ano naman? So, sa Sea of Galilee, no? Megiddo, Nazareth, yung mga historical places na hanggang ngayon, no? Exist pa rin. So, yung mga buhay nila, no? Mga bahan nila hanggang ngayon, marami pa rin mga shepherd na nagbabantay ng mga kanero. Yun pa rin, exist pa rin yung mga tao, yung mga regular na ano nila, yung araw-araw na pamumuhay nila. Shepherd, yung traditional na clothes nila, ano, kasi mainit doon. No? Yung mga bubuhay-buhay, no? Yung mga carpentry hanggang ngayon, no? Manan pa rin. So, maliban na, kasi first generation na tayo eh. Pero, as I said, no? Yun ang dating mga buhay nila. Carpenter. So because Jesus Christ was known as the son of carpenter, si Joseph. Joseph was a carpenter, also namanan niya sa papa niya. And then ito, uma, farm, separating the wheat from the tares. So alam naman natin yan. Yung sato, yung umay ba? Ano na tawag doon? Ang bagong umay. Palay. Palay yan. Palay yan. Yan o? Ha? Diba? Ano yan? Lubo? Sito na. Palay. Yan ba? Kaya po sito. Signan ko. Ito yung mga dati na si Jesus Christ dito nag-preach. He was 12 years old. Remember? When Jesus was 12 years old, yan siya. Then actual places. And then also when Jesus Christ was reached as 30 years old, di ba bumalik siya dyan, he preached. Then sabi niya, sabi ng mga Pharisees na, bakit alam mo yung bakit alam mo yung salita ng Isaiah? No? You are blasphemy because you also claim that you are the God. Di ba? But hindi pa yung time na yun eh. Diba, umalis siya kasi yung plano ng mga Pharisee is babatuhin siya, papatayin siya by stone to death. Kaya nga, umalis siya dyan ng lugar. Dyan pa yung lugar. Kasaynan ko. Kasi dyan ang mga hypocrites, yung mga hypocrites na mga synagogue na mga pare noon na they claim that they are successor of Moses. So, no, see, so galing siya sa Nazareth, no, take times to travel. So, si Jesus Christ, kasi wala pang nasasakyan. So, he walk talaga. Lalakad talaga siya. Punta siya dun sa Sea of Galilee. Kasi dyan sa Capernaum, Sea of Galilee, nandyan yung mga bagsakan, nandyan yung mga ano ba? Yung tabo, yung tabo ba? Tabo. Ano naman tabo ate? Market. Hindi, market. Market. Basta marketplace ba? Actual marketplace. Hindi. Anong tawag doon natin? Yung parang tagpuan. Tagpuan ng ano ba? Traders. Tawag niya sa Manila na maliit na yung bagsakan ng mga gulay. Yan sa yung sa Caloocan tawag yan. Sa Maboto, sa bagsakan ng mga stock. So, ito no? So, ito, mga modern na ito, no? So, hindi na bangka. Ang iba ang palita ko sa pa. Ito na yung Sea of Galilee, na ligo, no? Ay, hindi na ang ano. Basta na yun. So, yun, Sea of Galilee. Ano pa rin? Yung nagbago lang, yung mga tao at saka yung mga statues nandyan.
So yung places na, pareho pa rin. Oo. Yan ang mga building, Para mga sa mga pero yung location nandun pa rin, hindi pa rin nagbago. Yun pa rin. Ito, yung Capernaum. Mostly dyan si Jesus Christ magpahinga. Capernaum. Dyan alam mo si Mary at saka si Martha. Dyan sa Capernaum. Dyan sila yung anong tawag doon? Yung tambayan nila ba? Ni Jesus Christ paggaling sila sa buong paggaling sila sa ministry, no? For miracles, paghapon na, diyan sila magkatambay sa Capernaum. Ito, laki din itong syudad na ito. Hanggang ngayon, ang century. Imagine, they preserve. Yung taon na yun, 1,000 years ago. 1,000 years ago. Hanggang ngayon. Matibay yung ano nila. Yung school, hollow block. Hindi hollow block yun. Ito talagang, buti nila talaga, hindi nabutan yung DPWH. Kasi pag nabutan yan, wala na yan. Pulverized na yan. So, millstone. Ulit, please. Ano yan? Gawa ka na uwi. Uwi, so, Ganun lang sa kanya. may paligid siguro, no? Sorry. Bangka sa una, dito sir. Oo. Yung bangka. Yung mga bangka noon. Dati. Pero yung natitira, yun na lang mga maliit na structure sa ano nila, bangka. Siya talaga. Oo, si Sir Pilipay. Alam mo yun si itong lugar na ito. Alam yan? Si Peter Supply? Hindi nyo alam? Ako rin ito pala. Ako wala pa rin. Ito pala na. This is part of Jerusalem pa rin. Ito, Jordan River. Sa mga dinaanan ng mga ano. So the king consulted and made 2 golden calves, and he set one in Bethel and the other he put in the 1 Kings 12:28. See, panahon pa ito ni King David. Huh? Ito. Walang yung ba yung ano. Now these things became a sin of the people when you worship before the one as far as the God. Parang pa ito ni King David sa Old Testament. Hindi ako sure kung anong ito. Anong pundasyon. Ito yung dati oh. Grabe no, mga tao mo. Wala pang mga crane dati. Walang mga crane, pero they can build. Ano? Big buildings. Grabe no, nananayin ba? Yung isip nila ba? Wala pang mga crane. Malaking ano yan eh. Malaking mga bato na yan eh. Saka yung mga design, amaze talaga. Yung natitira na lang. Yung natitira. Grabe no? Ano nila gawa nila dito? Jordan River. Ito si John the Baptist Magano. No. Taas ito eh. Jordan River. Taas. Mahaba yan. Mahaba. From Sea of Galilee, papunta dun sa Dead Sea. Mahaba yan. Dito yung natagpuan yung
yung tawag doon, yung isa sa scripture o this is scroll sa book of Isaiah. Book of Isaiah. Merong shepherd na bata na yung kambing niya, yung karnero niya, pumunta doon, umakyat sa taas ba? So yung ginawa niya is para mabalik. Ano niya ba? Kung binato niya ng bato, biglang pumasok doon sa may malaking butas. Merong ang tawag doon, nabuak ba? Nabasag ba? Nagpulat siya o nagbiyak ba? Pinuntahan niya. Ano pala yun? Yung base, yung tawag, yung kaang ba? Ano tawag yun? Kaang. Base. Ano ba natin? Yung kaang. Base. Nabuo sa clay. Yun. Pag pinuntahan niya, meron siyang nakita na scroll. Yung pala yung original context ng book of Isaiah. Diyan nakita yung isa sa Old Testament na books. Ganun lugar. Kasi yung mga prophet dati noon magkatago. Tago sa mga kuiba, kung saan sila kasi yung mga persecution talaga, hahabulin talaga sila ng mga kaaway. But the Lord protect them. Yung wilderness, lapad, no? Ginawang tourist, no? Ha? Ito yan, modern, bagong Jerusalem. The city of God. Imagine. The city of God, pero nandyan na yung Mika. No? Naging Mika. So, balik-balik, no? Imagine, nandyan Jerusalem, pero nandyan ang Mika. Dome of the Rock. Ang tawag yan, Dome of the Rock. Bakit napunta dyan? No? So, nahati yung ano nila, mayroong Judaism, saka mayroong Muslim. No? Yun ang mga Palestine. Nahati. Wala na, supposedly, yung Dome of the Rock, nandyan yan. Yan ang yan ang building ni King David, yung temple Pero ngayon nakatayo, Dome of the Rock. Pero sa isa sa mga signs na papasok si Antichrist pag maula na yan. Kasi gigibayin talaga yan. Saka papasok yan event yung palit ni temple ni King David. Sa doon papasok si Antichrist. Yan. The Antichrist will reign 7 years. So 3.5 years. Yung declaration niya is peace. Lahat talaga peace. Kaya magiging one world government, one currency, no? One language. Lahat is centralized, no? Isang government system. Wala nang presidente sa US, wala nang presidente dito sa kanila. Siya na nang magiging siya ang president. One leader siya ang magiging king. So wala nang war. No? Kasi yan ang siya magdideclare eh. Yan ang sabi ng Matthew chapter 24. Nabasa ko yun, diba? One day, na-preach ko yan eh. Sa Matthew chapter 24. The desolations of the reigning of the dragon. Yung ibig sabihin dragon is Antichrist. So siya yung mag-lead sa buong mundo. So, yun, maganda lang mabasa ng Bible. Paano natin ba? Yung hindi surprise natin ba? Yung mga ma-shock mo. Meron na palang mga ganito. Hindi na yan surprise. Kasi it was, lahat ng sulat dito is maging totoo talaga sa. So, nawala yan, someday, wala yan. Soon, as soon as possible.
Hindi na kinalagyan mo. Oo. Hindi na So, kinalagyan bisa-bisa. Hindi na kalabas bisa. Wala na. Wala na kalabas bisa. na to na. Kung language. So, wala yung daw magdara. Wala yung daw magdara. Ano yung king ni Kwan? King ko ni Solomon. Inadari ang katong Kwan. Art of the Covenant. Pero karon is Kwan daw magdara. See? So, wala gina siya. Ulihan na siya. Na sa king of Kwan. Muna siya ang kanang did you remember yung yung Nehemiah's wall? No, ito, Nehemiah's wall, no? Was protected, no? Yung wall na yan is they built a wall to protect the kingdom, no? Against the enemy. So, yun na. Dito lang tayo, para dito kapag ng TV ni Shine. Na sila. Ha? Nakapit na din. Uy, So, yan ang mga, Mana ang kuha yan sa ang, ano? hindi, yan ang, parang replica ba? Parang miniature ta, tinan ng tao, ang liit. Ito yung mga, ito talaga yung miniature na, actual, noong panahon. Kanang Ito yung mga bahay na ordinary ng mga tao. Yung kayo na, tinuturo ko, ito yung King David. See? Ito yun. Dito yung Ark of the Covenant, the Tabernacle. No? So dito yung mga ordinary na mga tao. Ito yung museum, meron silang silang mga bato, dito yung museum. Ito yung mga government officers dito. No? Ang malaking city talaga ito. It was, they are parang powerful nations. No? So, pero ngayon, saan na yung dumudara? Dito. Diba? Dito yung dumudara. Because, big inso, Muslim. Oo, Muslim. Dumudara mo itong Muslim na gibuwa. Instead na dyan ang nandun yung mga Judaism. Kaya mga Judaism ngayon, nandito sila. Nandito sila, sa part na ito. Tsaka yung natitira na wall, dito na lang. Dito, kaya yung mga Jewish, dito sila pupunta worship ba sa wall. Worship sa wall. So, David City, ito yung David City. Yeah. So, kayo na, tinuro ko kanina na dito. Yung natitira ng wall, dito na lang, dito. Dito yung pupunta yung mga Nazi. So, yun ang tunnel. Tunnel ni Hezekiah. Kung kilala yung si Hezekiah, si Hezekiah, king, siya yung youngest king sa Israel at the age of 12. So, meron siyang ginawa. Ito yung tunnel na in case na papasokin sila, may papasok na mga kalaban, dito sila dadaan sa tunnel dito. Dito, may access from the temple papunta palabas. No? Palabas sila. So yung pastor namin sa Cebu, sabi daw, nakita siya dito yung mga Jewish daw, maliitan daw mga tao. Kasi, ano ba, 6'2" ata yun siya May tunnel dyan na, magkanda ka puno siya, magkanda. Biyok ko ba? May 6'2" mo yan. Is American. So, isa ito yung mga sulat ng mga Sikaya, 60 years ago. Sikaya. Yung Sikaya. So, Was discovered. siya si Kaya yung nagplano na yan, yung engineering na yung tunnel. Right, mga matatino talaga yung mga Jews. Talino. Paano na yan? Panahon pa ng mga bata noon, no? Yung laro nila, iPad. Tignan mo yung iPad, oh. iPad, ang ganda ng iPad mo. Simple. Lower simple. Alam yun, no? Tignan mo yung mga nila, oh. Yung mga ordinary ng mga tao. Ano talaga? Yung mga bahay nila. Sinupang talaga.
upper city. Lower city, pero upper city. Imagine. So, King, yung King David, yung mga ordinary na tao, hindi talaga makapunta din sa, hindi sila maka-direct access sa kingdom. Hindi yung tao. Nakalapad ng ano? Lapad ng wall. So malilito yung mga kaaway, malilito yung mga enemy. Malilito talaga yung mga enemy. Pero, yung time ni Daniel, itong city na ito, ano? Pulverized. Syrian destroyed the kingdom. Babylonian destroyed the kingdom. Tingnan mo yung wall na, yung fondasyon nila. Strong talaga, pero paano? Pero bakit na destroyed sila? Because the Lord Himself allowed that these people will face the consequence of their sins. Paul. Now there is in Jerusalem by the sheep gate hall which is called Hebrew Bethesda, having 5 porticos. Wala dito. O tawag na ano? Bethesda, katong yan, take up your mat. Kung yung hill, di ba? Mura. Bethesda, Mura ako. Oo, sa John 5 to, tama. Dahil mo sila maglibot-libot, in this lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered. Mostly dito sa video. Oo, nalagabili ako. Oo, Bethesda. Wala ko na eh, bago na. Gawas naman na sa buwan. Ito pa. And this lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered. So, dito pa lang yung mga blind, yung mga Itong ilangan belief na pagbubuka ng tubig sa tuwan. tama ko. Na sila, anali sila nito. Oh. Certain man was 38 years of sickness. When Jesus saw him lying in the para sa iyo kay Nakaw ganun lang yung Jesus. Nakaw niya na the chosen, nandun kayo. Tingnan mo yun, dumudara ko, nandun ang kapasok. Mount Olives. Diyan, mostly mag-arise si Jesus Christ. Mount Olives. Oh, nandiyan pa Robinson Galleria. Gallery. Di ba alam niya? Robinson Art. Robinson Art. Yan. Daming bato, no? Grabe. Wala pang crane, good. No? Exist na itong mga giants rin. Sila rin yung mga nakita sa iyo. Doktor is ang trumpet nito. Nasa wala sa taas, nahulog ka naman. Trumpets lang. Mo na ni siya. Oh. Mo na nung King City of Heaven, mo na nang naibilin niya. Mga pala. Wala lang yung natitira nila. Tingnan yung mga jewels. Tingnan lang ang nung natitira sa wall ni David. Yan ang yan sila simba sa wall na yan. Ano yan sila? Wall. Wall na yan. Ha? Wait, si nila, City of God, kaya nga nahibilin mo na yung City of God.
So yan na lang ang original na ano, na natitira sa na yung palang paligid. Hindi doon yun. Yung David, yung one na yan. Yung mag-use on. Yan sila. Sunsaan. Dito kami dito po, Sunsaan. West Wall. Wala siguro naman, pag ganitong tayo ba? Gusto mo yung foundation. Grabe no, ilang architect ba? Ilang kuwan ba, no? Dati yung building nila. So, Usually ba tayo, aking, ano na, aking collect given. Nung Ark of the Covenant, ano yun? Oo. Wala ako. Dili na na siya. Wala na. Ano na siya? Pulverized na siya. Pulihan na naman. Napulihan mo yun, napuli. Doon mo tala. So Old Testament world, New Testament world, different geographical regions, different languages, different national invaders, different types of literature. So, no, different geographical regions. So, yung Old Testament, mostly sa Old Testament is nasa ano pa sila, nasa wilderness, panahon tayo ni Moses. Then when meron na silang kings, si King David, no? King Solomon. So, iba na din yung ano nila. They became powerful nation. And different language. Kasi sa Old Testament is they speak Hebrew. But sa times sa New Testament, they speak Aramaic, no? And Greek. Different national invaders, ang daming mga nag-invade sa kanila. No? So, different types of literature, ang daming mga tinuturo. From Egypt, sa Old Testament, mga Egyptian, no? Egyptian literature. And then mga iba pang mga different languages or mga literature galing sa mga Amorites, Jebusites, sa Old Testament yan. Then sa New Testament is yung mga Griego at saka yung mga Roman. So, ito lang muna tayo, no? And then, punta na tayo sa service natin kasi so kanta tayo siguro ng isa. Ano kantahin natin? Sa sample para